Dahil sadyang mainit sa labas pagsapit ng tanghali at hapon, tambay muna tayo, food explorers! At kung na-miss nyo na ang street food na binibili nyo sa kalsada, tuturuan ko kayo kung paano yan gawin sa bahay. Mango sa malamig, kwek-kwek, chicken skin, fishball. Pati na rin ang signature sausawan ni Manong, ibubunyag ko ang secret recipe. Excited ako. Samantala, si Quintan Diva Hannah Priscilas nakahanap ng magkatabing food establishments. May only seafood trip ka na, may coffee and dessert ka pa sa katabi nitong 7 o'clock cafe. Ano ba? Wait lang. Pagkape talaga, nasa speechless eh. Nasa speechless talaga ako. Pag coffee, parang gusto ko nang ubusin kagad. Okay, one more. Yung ating paboritong kwek-kwek or tokneneng man yan, isa ang proseso. For the batter, cornstarch, and all-purpose flour. A ratio of 1:2, 1 part cornstarch, 2 parts yung ating all-purpose flour. Lalagyan lang din natin ito ng baking powder. And yung signature na kulay at suwete powder. And of course, salt. And of course, lalagyan din natin ito ng tubig. Hanggang makuha natin yung medyo thick batter consistency. Gusto natin siya ng thick kasi mas gusto natin siyang mas kumapit doon sa itlog. Alam niyo naman yung surface ng itlog, medyo makinis yan. So alam naman natin, pag Canto style, tusok-tusok, kadalasan dalawa ang hindi mawawala dyan. Yung vinegar-based at saka yung matamis. So for our vinegar dip, meron tayo ditong suka. Siyempre, lalagyan natin to ng sibuyas, brown sugar, asin, pwede nyo rin gamitan ng patis, and maraming paminta. And then just for some kick, lagyan lang natin to ng red chilies. Dissolve lang natin to, set aside. Now, para dun sa matamis na sausawan naman natin, so ito yung tinatawag nating manong sauce. Simpleng-simple lang din to. Meron tayong pan dito. Lagyan lang natin ng water. Or kung may stock kayo dyan, chicken stock, better. Lagyan natin ng soy sauce. Lagyan na rin natin ng paminta. I prefer to be very generous doon sa ating paminta. Brown sugar, and then yung pampalapot nating cornstarch. Didissolve lang natin yung ating cornstarch, and then saka natin bubuksan yung apoy. Make sure lang na low fire muna kayo mag-umpisa para hindi mag-curdle yung ating mixture. So, idadunk lang natin siya. And then, diretso prito hanggang lumutang. Once na lumutang na yung ating kwek-kwek, isang indication yun na luto na yung ating pinaka-coating. Itutuloy natin ang ating homemade street food mamaya. French marigold. Maganda na, healthy pa. Kaya naman kahit nung unang panahon, iwala na mga lolo't lola natin sa medicinal properties nito. Kapag ininom mo bilang tsaa, napapawi nito ang sakit na dulot ng sore throat. Nakakaganda ito ng balat at may antifungal properties din sa digestive tract. Isang magandang halaman na idagdag sa inyong garden. Here's how to grow it yourself. Una po ay magpupunla po tayo. Ang mga French marigold seeds po ay makukuha po natin mula din po dun sa kanyang bulaklak. Pag ito po ay natuyo, ang gagawin po natin, ihahanay lang po natin ito sa seedling tray. Bawat butas po ay tigigisa pong butil po ng buto po ng French marigold.
Marami na po ngayon tayong nakikita po o pwede pong mabili via online o kaya po sa mga agricultural supply, may available din po tayong seeds na pwede po tayong mabili. Kaunti lang po tatakpan ang mga abot para lang po maprotektahan din po ito sa sunlight po at sa mga insekto man po kung meron po. After 2 weeks po, ito na po yung ating mga punla. Ganito na po sila kalalaki. Then ready na po i-transfer dito po sa ating pots. Yan po, mapapansin po natin na maganda po yung tubo po ng mga ugat. Then ililipat na po natin siya sa pots. After a month, ito na po yung ating French Marigold na ready na to transfer sa field. Then maghuhukay lang po tayo dahil nga po malambot yung lupa, pwede po natin gamitin ang ating kamay. At kung matigas naman po, pwede po tayong gumamit ng stick o iba pong gardening tools. Then kuhain lang po natin yung ating halaman. Then ilagay po natin sa butas. Then takpan po natin. Pag nakita na po natin na ang halaman po natin ay kulang na sa dilig, ay atin po siyang diligan. Yan. Hindi po doon sa mismong halaman o doon sa mismong puno ang ating pagdidilig. Hindi po tayo magsisimula sa taas. Sa palibot lang po ng ating halaman. After 60 days, mamumulaklak na ang French Marigold kaya maaari nyo na itong pitasin. Ang edible flower na ito ay nabubuhay ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Para sa ating mga Pinoy, pagkatapos kumain, matik na yan. Dapat may kape. At kung magagawi ka dito sa Scout Castor, Quezon City, hindi mo na kailangang lumayo. Dahil after mong kumain ng Anli Seafood, lipat ka lang sa katabing cafe for coffee and desserts. Nung binubuo na namin siya, na-realize namin that it's really good choice na pinutap namin to next to each other kasi yun nga, nakita namin during the 1 year namin na after kumain ng Food Explorer or customers dito sa Madcrab, nagta-transfer sila sa cafe para at least they can have their coffee or dessert after their dinner. Or sometimes naman, talagang nag-o-offer na kami dito yung menu namin. Nilalagay na namin dito sa Madcrab para at least after their dinner or lunch, na promote namin yung desserts, yung drinks namin, and especially for a group of people like families or friends, may mga kids, they don't usually eat seafood, diba? May mga allergies, ganyan. So, we offer American and Italian cuisine dun sa kabila. So, at least may mga kid-friendly na menu kami na pwedeng i-offer. Ready na si Queendom Diva Hannah Priscilla sa subukan ang pambato ng Madcrab PH at 7 O'Clock Cafe. Pero bago yan, may kailangan muna siyang aralin. Oh, eto kasama natin si Chef Chris. Curious lang ako, paano ba to, Chef? Kasi sa Bohol, nasanay talaga ako na kahit gaano pala kalaki or kaliit, talagang mano-mano, kamay-kamay lang. So, hindi kami gumagamit na ganito. Paano ba to, Sir Chris? Ganito po yan, ma'am. Tapos, ganito po ang gamit niya. Ayun. Madali niyo po. Makuha yung laman. Sipit pa lang yan. Ano bang dip ang feel natin today? Feeling ko, eto. So, ito ang napili ko. Signature Alige Sauce. Grabe naman. Gustong-gusto ko yung sauce. Ito namang hipon. Alam mo, ina-achieve ko talagang magluto. Kasi sa bahay, tinatry ko ng magluto-luto ng mga ulam sa bahay. So, ina-achieve ko one time, nagluto ako, tapos
hindi ganun kakapit yung lasa, yung timpla doon sa shrimp. So, chef, baka ibulong mo sa akin mamaya kung paano. Paano ba to? Grabe. Yung lambot ng shrimp, tama lang. Yung combination ng dip natin, tsaka yung mismong parang may mga sauce na kasi siya eh. Kahit hindi mo isawsaw, masarap na talaga siya. So, lalo na kapag, ay wait, itry natin yung ibang mga dip nila. Ito naman yung chili buttered garlic. Siguro dahil sobrang hilig ko sa anghang, gusto ko siya. Ito naman ang kanilang sauteed crispy garlic. We source out our seafood from Pampanga, Bando, Bulacan, Bicol, also in Rojas City and Zambales. Napapanatili naming fresh yung seafood namin by doing proper seafood handling and storage. We do a proper forecasting sa kitchen para at least nape-predict namin. And also we can estimate the orders for incoming holidays and peak season. Ngayon naman, ang sunod kong titikman is itong baked scallops. Salt yan. Salt na may kulay na blue. Kaya sobrang, alam mo yung feel talaga habang kahit hindi mo pa kinakain. Naalala ko tuloy sa Bohol, yung hometown, yung mga friends ko dyan. Sa Bohol kasi sobrang hilig namin sa seafood. Mayaman din ang town namin sa seafood. Balanse lang yung hindi siya sumobra sa cheese, hindi naman kulang, sakto lang yung amount ng yung cheese na nilagay nila and yung scallop. Sobrang swak na swak yung lasa nila. Akala ko masarap na yung isda itself. Pero pag nilagay mo yung sabaw niya, itong parang sauce niya, ang sarap. Tama lang yung alat na may konting hint ng tamis. Kapag tinanong niyo ako kung anong food ang kaya kong kainin everyday, pag wala na akong ibang choice, steak po yun. Yes, ayun po talaga. Totoo yan. Kaya ako siya hinuli. Ang lambot ng beef. Para siyang natutunaw sa bibig ko and perfect talaga yung partner na dip nila na mushroom herb sauce. So dahil considered na tropic ang ating bansa, it's always a good idea pag meron tayong mga nakatagong recipe dyan ng samalamig. Napapanahon ng mangga, gawa tayo ng mango sago sa malamig. So syempre yung container natin ready na. Meron na rin tayo ditong sago. Transfer lang natin yan. Konting tubig. Para sa akin, ito yung talagang magpapasarap ng malupit doon sa ating samalamig. Kakanggata. Pwede kayo syempre gumamit ng evaporated milk, fresh milk, pero iba talaga kapag kakanggata yung gamit ninyo. So mix lang natin yan ng konti. Ito pa lang pwede na eh. Yan. So yung pampatamis natin, condensed milk. And then syempre, yung mangga natin. Now, para naman doon sa ating Kanto-style chicken skin, simpleng-simple lang to. Sisisan lang natin yung ating chicken skin, salt and pepper, and then yung ating pampalutong, yung ating cornstarch. So, mimix lang natin to, and ipiprito na natin siya. Make sure lang din na kapag pinirito nyo ang chicken skin ng hindi par-cook,
is mag-umpisa kayo ng medyo mahina yung apoy. This will ensure na thoroughly cooked yung ating chicken skin at mas matagal niyang mahuhold yung pagkalutong nito. Tip lang din kung gusto ninyong talagang mas malutong yung chicken skin natin, i-double fry natin siya. So nung lumalaki ako sa Mansalay, there was a time kasi na nalipat kami sa Mansalay, Mindoro. Siyempre, tabing dagat kami, maraming isda, may mga season na ganon. And then, natatandaan ko talaga nun, ito yung first time na nakatikim ako ng fishball. Nung gumawa ang nanay ko, ng sarili niyang recipe. Later on ko na lang nalaman na pwede ka palang makabili nito ng tusok-tusok, pero doon na-set yung standard ko pag sinabi nating fishball. Naalala ko lagi dyan yung ginawa ni Ermat. So, tatry lang nating i-replicate yon using kung ano yung available na ingredients sa atin. Tara, gagawa tayo ng homemade fishball. So, meron tayo ditong tilapia fillet. Again, syempre, mas practical kung gagamitin natin kung ano yung mas mura. Lalagay lang natin yan dito sa food processor. Kung wala man kayo nito, kahit roughly chop nyo lang. Practical din to, lalong-lalo na dun sa mga medyo conscious sa diet nila. Ang maganda kasi, when you do your own homemade version of yung mga pagkain na bibili natin sa labas, pwede natin itong siksikan ng siguro mas masustansyang ingredients. For this recipe, gagamit tayo ng leeks para lang din mas umangat pa yung lasa. Pwede nyo lagyan to ng turmeric powder or ginger powder. Definitely, to enhance the flavor, I would suggest na gumamit kayo ng onion and garlic powder. And then we'll just season this with salt and white pepper. Nagamit tayo ng white pepper kasi pag black pepper yung ginamit natin, baka mapagkamalang minsang dumi or foreign object. So, we'll just mix this until homogenized siya or Yung 7 o'clock kasi, aside from being a lucky number, yung 7. So, nag-research ako kung anong deeper meaning ng number 7. And in ancient culture, it communicated in the sense of fullness or completeness. So for me, like me, I'm a coffee enthusiast. Hindi pwedeng hindi ako magkakape every single day. So it also helps me boost my energy to get through the day. Alright, mga food explorer, after natin mag-full meal sa Mad Crab, talagang busog na busog ako, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko na nung nakita ko tong mga nasa harap ko ngayon parang kailangan ko pa siyang ilagay sa tiyan ko dahil nakakatakam talaga sobra. So, kapag nag-full meal kayo doon, super perfect nito kasi magta-transfer ka lang, tapos meron silang ma-offer sa inyong mga dessert, mostly unique yung kanilang mga drinks, yung kanilang coffee. So, excited na ako matry ito. Dark chocolate ganache. And with, dito ako na-intriga, gold flakes. Talagang luxurious siya tignan. Ito, perfect to sa mga kagaya ko na hindi siya masyadong matamis since dark chocolate nga siya. So parang hindi ako nagigilty na ito yung kinakain ko ngayon. Perfect. Ito naman ang kanilang blueberry cheesecake na again, very luxurious din ang itsura niya. May gold flakes and all. And malalaman natin kung gaano siya kasarap. Pangmayaman yung itsura pero very affordable. So itong mga cake nila is best partnered talaga sa kanilang mga nakaka-intriga or unique na drinks. Such as itong coffee na to. This is called the Roasted Sugar Latte. What's unique about this drink is meron siyang muscovado sugar on top and then tinutorch nila ito. Kaya for me, sobrang unique talaga nito. Ngayon lang ako makaka-try ng ganitong klaseng drink. Excited
excited ako. Okay. Masarap to, for sure. Ano ba? Wait lang. Pagkape talaga, nasa speechless eh. Nasa speechless talaga ako. Pag coffee, parang gusto ko nang ubusin kagad. Okay, one more. Focus ako dito sa muscovado sugar. Hi! So here's our new signature drink, the tiramisu latte. Thank you, Miss Estelle. Ayan, meron ngang dumating dito na mas naintriga ako kasi ang alam ko, tiramisu, pumapasok talaga agad sa isip ko is cake or dessert. So ngayon lang ako makakatry ng tiramisu latte. So ito, meron siya on top. This is called the Lady Finger. Our beans are locally sourced from Atok Benguet with combination of Brazil beans. So, naisip ko na since maliit lang yung coffee community dito sa Philippines, gusto kong makatulong din sa mga local farmers ng coffee beans. That's why I decided na mag-mix ng locally sourced na beans from Atok. So ngayon, ang itatry ko naman itong kanilang sea salt latte. Perfecto sa mga health conscious dahil ito ang kanilang cinnamon oat latte. Ang gamit dito na milk is oat milk, so healthy siya. Nagustuhan ko tong drink na to dahil ako yung person na mahilig sa matapang na kape. So ito, lasang-lasa ko yung kape and at the same time, nagbe-blend lang yung flavor o yung lasa ng oat milk. Isang Only Surf and Turf food trip and sweet nightcap with coffee and dessert. Isang all-out kainan fit for a queen. So for our homemade fishball, ito yung consistency na hinahanap natin. So paste na siya. You actually have the option kung gusto nyong extend to with cornstarch or all-purpose flour. Pero para sa akin, mas gusto ko siya ng puro. And pwede mo na siyang ihulma doon sa size and shape na gusto mo. Minsan may budget, minsan nagtitipid. Kung paiiralin ang pagiging madiskarte, marami kang mai-enjoy na kainan. Saan ka man mapadpad. Sakyan mo lang ang trip mo, Food Explorer. After all, deserve mo yan.